Let's go! Hello sa lahat. Ako si Glenn ng RN Voyager. Samahan niyo ako sa pagtuklas at pagbaybay sa natatagong ganda ng Ras Al Khaimah na isa sa Emirates ng UAE. Sabay-sabay tayong hingalin, matalisod, Aray ko. maligaw, Pinagliligaw ako. kumain, at mamangha sa lugar na aking Ayan ha. pupuntahan. Ayan. Diba? Nandito tayo sa gitna ng kawalan. Nandito tayo sa gitna ng kawalan. Dito nagsimula ang lahat. Napansin ko ang kapaligiran aking tinataak ay kay ganda. Nang bigla na lang akong napaisip. Ano kaya kung ipakita ko sa lahat kung gaano kaganda ang ating mundong ginagalawan? Guys, nakarating na tayo dito sa may Jebel Jais. Kaso lang yung GPS, tinuturo ako dito sa may construction site. Nawawala ata tayo. May mga nag-iwan naman ng mga sasakyan dito. Yan. May mga sasakyan dyan. So, siguro safe naman iwan dito yung sasakyan. Tingnan natin. Ano oras na ba? May mga daan dyan papunta doon sa likod ng bundok na yan. Yan, so try natin pumunta ron. Mag-trail doon para makita natin, di ba? Hindi naman natin malalaman as long as hindi natin susubukan, di ba? So let's go. Yan, so andito na tayo. Ang ganda, tignan niyo yung lugar, ang ganda. Ang ganda ng lugar. Meron tayo ditong mga survival na pagkain. Actually, meron pa akong kanin dito eh. Pag-contrary hypoglycemia kasi diabetic tayo. Okay? So, tara. May napagtanungan tayo. Diyan nga yung trail. Kaso lang under construction. Yan yung parking dati. So, ginawa na atang private. May papatayo sila. May sa mga accent nung napagtanungan ko para silang mga British. So na-practice natin pag-i-English natin. Hindi naman tayo nag-nosebleed guys. Actually may mga aso sila. Guys, actually may construction site doon. Hindi ko alam kung saan ako dadaan. Medyo matarik to. Pero okay lang. Kakayanin, di ba? Tignan nyo naman bababaan ko. Pero okay lang. Dito nga sila dumaan. Okay. Matarik guys. Dahan-dahan lang. Kita nyo naman. Kita nyo naman binabawaan ko. Diba? Ayan.
Patad na rin. Ay, Diyos ko. Kakapagod. So, yan yung construction. Kita nyo naman, umakyat pa ako dun sa bundok. Kita nyo naman guys, wala pa ako sa wala pa ako sa starting ng trail. Tagaktak na yung pawis ko. Ay, Diyos ko. Ito na. Baba na tayo. Yeah. Ay. Ito pa lang yung start ng trail papunta ron. Tignan nyo naman tayo, diba? Tagaktak na yung pawis, masakit na yung katawan, walang practice. So okay lang naman. Sabi nga na, there's always a first time, diba? So nakaka-excite, nakakakaba, pero hopefully safe naman. May dumaan na truck. Ewan ko, magti-trail din ata yung truck. Ano, diba? Makisakay na lang kaya ako. Wala na ako ng hininga, Diyos ko. Pero nakaka-excite. Ayun, kita nyo, may nakikita doon. Yun. Nakikita akong kubo-kubo doon. Doon tayo magpapahinga mamaya. Tas ganda ng kalikasan, sa totoo lang. Kahinga. Hindi sanay. Kailangan mag lose ng weight at develop mo yung lungs mo. Hirap mag-trail ng mabigat ang katawan. May 100 dito, hindi ko lang sure, pero gusto ko lang tignan ba. Actually papunta na sana ako dun sa may shade doon, parang spot kung saan ka pwedeng magpahinga. Pero may nakita kong daan, ang ginawa na man-made na naman, man-made siguro. Sa karamihan nag-hike dito, pinupuntahan nila to. Ito, yan ako sa papunta. May gout. Gout. May gout. Oh, may gout ako, tsaka may goat. Saan papunta to? Pero may trail siya eh. At saka may mga tubig, oh. Ibig sabihin dito sila dumadaan. Papunta saan? Ewan ko. Hindi ko sure. I-explore lang tayo saglit. So may mga karatula dito, pero nasa poste lang sila. Al-In Trail, Samar Trail, okay. Nasa tamang direction tayo. So nakalagay yan, dire-diretso lang. Okay, dire-diretso lang daw siya. Ito, tingnan nyo, nandito yung trail. So ano to, reflector. Ay, bangin na dito. Bangin na guys. Pero may trail, so sundan lang natin. Aray ko, ay Diyos ko, ang lalim. Ang lalim, nakakalula. Ito siguro mga reflector, trail yan, ibig sabihin. So kailangan mo lang silang sundan. First time kasi. So kailangan lang siguro natin yung sundan, diba? Okay, ito mga ganyan. Then dito yung blue, so kailangan lang natin sundan. Kailangan kong itali itong sintas ko na mabuti pa, maigpit. Ito may blue na naman. So yung reflectorize ata na yan, gabi rin. So sa gabi, hindi ko lang sure ha, wild guess, first time ko kasi mag trail sir. Pag gabi pwede lang ilawan yan, so yan yung mag-guide sa kanila pabalik doon. Sa gabi dito, ewan ko lang kung may nagtitrail ng kwan ha, kung may nagtitrail ng gabi. Hindi kaya delikado rito pag gabi, no? Hindi ko lang sure, pero siguro pag madilim na, yan yung mag-guide sa kanila. Ito, pababa tayo. Okay lang pababa guys, wag lang pataas. Mahina tayo sa taasan eh.
Guys, wait lang. Sintas ko lang yung sapatos ko ng mabuti kasi medyo maluwag. Maluwag siya. Okay. So patuloy pa rin tayo sa pababa. Yan, may nakita akong arrow doon sa may batoron. Ito rin ulit. Marker. So tandaan lang natin kulay blue. Ito nakita ko sa taas kanina na may puno, malilim. Guys, todo hingal pa rin ako sa totoo lang. So nakainom naman ako ng electrolytes kasi todo pawis kailangan makuha yun. Kung kailangan ko na rin na ngumuya ng konting protein bar. Ito may saging tayo. Saging na lang. Saging na lang muna tayo. Saging at electrolytes. Okay, may tubig ako dyan pero mamaya ako na lang i-consume. Bato-bato pa naman pa dito. Malamig. Dapat lang maging mapagmasid ako kasi mga scorpion at ahas eh. Tara! Tara guys! Uy, may stop. Nag-stop na ako doon kanina. Kalimutan ko yung sombrero ko. Pero okay lang. Ito may stop. Sa ilalim ng puno. Samar Trail. Okay. Let's go! So, may mga footprints. Sundan lang natin. Nagtitrail nga talaga. Marami nga sigurong nagtitrail dito. Pero hindi tanghaling dapat katulad ko, diba? Taas na naman tayo sa mga patong yun. Ganda. Ganda ng lugar. Nakaka-relax. Even though pagod ka, hingal ka. Diba? Hindi na ako makapagsalita sa sobrang hingal. Pataas na naman tayo. Ito. Diyos ko. Nakapagod. So doon yung lilim kanina. Malapit tayo uminom doon ng ating electrolyte na iniinom. Then andun yung kanina nakita ko doon na part. So medyo malayo-layo na rin. Ang problema kasi okay lang yung trail, easy. Ang problema yung lungs ko. Medyo nagpapahinga ako ng saglit. Paligiran ako ng bundok. Ayan nyo. Ayan ha. Ayan. Diba? Andito tayo sa gitna ng kawalan. Andito tayo sa gitna ng kawalan. Pero good thing nga, may trail akong sinusundan. Tapos ginawa nung mga nagde-develop dito, nilagyan nila ng mga reflectorized na color. So even though madilim yan, kapag may headlamp ka or something, maninagan mo pa rin kung saan ka. Siguro mga every ilang meters kaya to. Every 10 meters meron siyang blue. Tapos from time to time nakakita ako ng poste, nilalagyan nila ng mga sign kung saan yung trail, mga direction. Tapos may mga din, mga shed in which pwede kang magpahinga. Katulad ko, gusto ko lang magpahinga.
Lalim doon na. Lalim na part. Ito medyo bakit na naman tayo ng konti. Yung mga bato nila dito, kita nyo parang hindi ko alam kung anong type ng mga bato ito o anong rock formation to, pero ang ganda oh. Narinig nyo? Hindi ako huminga ng konti kasi nga narinig ko yung huni ng ibon. May huni ng ibon, yun lang ang narinig ko, tsaka yung buga ng hangin, diba? Bakit tayo guys? Yeah. Yeah. Medyo malayo-layo na rin ako, pero kung nakikita nyo yan, yung tinuturo kong yan, doon tayo nag-umpisa kanina. So bumaba tayo, then pumunta tayo dyan. Andyan yung shed at saka yung direction kung summer ba o ibang trail. Tapos umakyat tayo, pupunta tayo, gumanda tayo rito. Mas maganda na nire-record natin ganun para malam natin yung paano pa uwi mamaya. O mamaya hindi tayo makauwi. Huwag naman. Ganda oh. Ganda niyan pag i-photoshoot mo. Photoshoot kayo natin. Photoshoot natin. Sige, sige. So, chinecheck ko may signal naman ng cellphone. May signal ng cellphone, which is good. Maganda yung background. Dramatic yung clouds. Check natin. So makita nyo ito yung trail. Gaganon ako, then papunta doon, tataas. So pataas tayo. Mga batong tagpi-tagpi, pinagpatong-patong. As usual, hingal pa rin. Then ito yung view ko, diba? Maski pagod ka, nakaka-relax, diba? Ganda ng view. Ito nyo oh. Galing tayo doon sa baba kanina, tumaas tayo dito, then ito yung view ko, diba? Banda dyan, medyo bangin na dyan. So taas pa tayo, tayo sa taas. Rinig nyo yun? Lakas ng simoy ng hangin no? Meron ako nakikita dyan, ewan ko kung ano yan, ewan ko rin kung mapupuntahan natin yan, pero hopefully not, kasi ano yun, ikot tayo sa bundok na yun papunta dyan, bangin dyan, wala naman daan. So kung mapapansin nyo, may puno doon. Yun yung punong yun. Doon tayo kanina kumain ng saging tsaka uminom ng Pocari. Yan, yan tayo galing kanina. So medyo lumalayo na rin tayo, kasi galing ako doon kanina sa may construction site. Yun yung dating parking area dito para sa mga trail na ito. So lang meron ulit construction dito na gaganap. So at least may mga malapit na pwedeng matakbuhan if in case na may emergency mangyari. Aray ko. So kala ko mapuputol yung trail doon sa may construction site. Diyan may construction kasi dyan, ewan ko, dine-develop ata nila, pero continue pa rin naman yung blue. Sinusundan ko lang yung blue na sign kung saan dapat pumunta. Matarik na dito, matarik na. So nag-end up ako sa bangin, pero may nakita akong blue ron. Ito yung bangin, oh. Diyan yung bangin. Diyan nililigaw ako ah. Nililigaw nila yung araw. Sabi niya taas.
Kapagod talaga pagpataas. So andyan yung mga construction site na dinedevelop nila dito. And then tumaas tayo dito. Siguro magpahinga muna tayo dito at kumain muna tayo ng energy bar kasi nakakapagod, sir. Anyway guys, siguro marker to, hindi lang gawa ng hikers to. Check natin mamaya, explore natin kung ano yung nandun. May parang may mini na kuweba dun eh. Kaya muna tayo. Medyo mainit pag natatapat sa araw, pero pag malilim medyo malamig ng konti. Kaya muna tayo ng protein bar. Nakikita ko doon, hindi ko alam kung yan yung mga ruins. Parang may mga bato-bato doon na bahay na nagiba. Then may nakita akong signage doon. Then ito may kuweba. Check natin mamaya. Let's go again. Ito, paparating na tayo dito. Ewan ko kung madadaanan natin. Merong isang parang cave structure doon. Yan kung makikita nyo. Tapos may mga bato silang nilagay. So baka accessible din yun. Tignan lang natin. Sad to say, hindi natin madadaanan. Ito lang yung pinaka-close natin doon sa cave structure na yan. Dito kasi tayo dadaan eh. Dito sa part na to. So tara na, para matapos natin na maaga. Pataas tayo ngayon guys. Walang railing ito. Andito lang ako sa gilid ng medyo bangin. Medyo matarik siya. Kakatakot. Okay, try natin tignan kung saan yung pathway. So yung pinapatayo sila dyan, ewan ko. Hindi naman siguro bahay yan. Pero malayo siya sa main road eh. Ewan ko. Nice. Nakikita ko na yung rest stop dito sa taas. Wala namang masasaya doon. Ito, lapit na tayo. Ayun. Rest stop. Tapos ito yung view sa likod ko. Ganda. Nandito tayo sa tuktok. Kung makikita nyo, ginawa nila ng mga windbreaker dito. Ewan ko kung may nagka-camp dito. Tapos yan sila nagpapa-usok or nagpapaliwag ng bonfire nila. Ito. Andito na yung shed na sinasabi ko. Resting area. Yun na siguro talaga nito para sa mga hikers eh. Diba? Kaso lang kung titignan nyo dito sa side kong to, Diyos ko ang tarik. Nakakalula. Ito yung karatula. Tapos ito yung daan. So natunton din kita. Actually sa pagre-research ko, nakita ko lang ito eh. Nag-post sila na nandito sila. So hindi ko alam kung ano yung nakasulat doon. Parang mapa lang nung trail. Ang taas guys. Ang taas pero worth it. Ang ganda. Sobrang ganda. Actually dito sa taas, kung sisipagin ka lang from doon, tapos mag-hike kayo papunta rito, tapos dito kayo mag-camp, ang ganda. Walang gaanong tao. Then pwede kayo mag-ihaw, pwede kayo mag-ingay. Doon sa camping spot kasi, dito sa may mga layers, sa mga stages ng Jebel Jais, medyo marami, crowded minsan, may mga nagpapatugtog. So eto guys, nakita ko rin sa wakas. Nakita ko lang to sa mga pictures eh. Yan, kita nyo, diba? Lower segment. Okay, lower segment pa. Moderate 6 kilometers. Nag-entrance tayo.
punta tayo doon. So okay, malayo-layo pa tayo pero matatapos naman natin kasi paikot lang eh. Paikot lang tayo. Kita ko rin to, so kuha lang tayo ng picture. Actually may waiting shed dito. Pahinga ulit tayo kasi ang layo nung nilakbay natin. Kung nakikita nyo andun yung puno na pinagpahingan natin at pinagkainan natin kanina, andun yun. Medyo matarik dito, ingat lang tayo. Okay, ingat lang tayo. Mapag time lapse muna dito. Maganda yung view dito eh. Tarik na pero ang ganda ng view ko. Nakakalula nga lang kasi mataas. So nakikita nyo yan. Yan yung daan papuntang dun sa mga layers ng Devil G's camping area. Makapag time lapse muna saglit. So kung makikita nyo guys, ganda talaga dito. So lang kailangan natin continue yung trail natin, tapusin natin. Ang sa buhay lang naman yan eh, kailangan tapusin yung mga bagay na simulan mo, di ba ba? Tama? Maski pagod, hinto ka man, ganun pa rin, tapusin mo kung ang dapat tapusin mo. Kasi then ikaw rin magbe-benefit. Masasabi mo sarili mo na kinaya mo lahat. So tuloy na natin guys, let's go. Tara na ulit. Parang helipad lang, di ba? Ano naman yung view ka? Wala kang marinig kundi hangin, mga ibon. Kailangan talaga may practice. Pero ito, this is the first step, di ba? Yan ang importante, taking the first step. Ano? Andito pa rin, meron pa rin tayo yung blue. Yan, reflectorized na guide. Malamig, pangin. Itong pinasok ko ay Diyos ko Lord. Pero enjoy. Not everyday kasi na dumadaan ka sa bangin. Mga rock formation dyan, tapos may mga liit na mga kuweba-kuweba. Diyos ko, aray ko. Ayan, gumawa sa daan. Ito, guide mo. So lang nakakalula pa rin kasi bangin na yung sa gilid mo. Ito, dinadaanan ko bangin. Bangin. Galing tayo doon. Nakita nyo yan. Diyos ko, hingal ako. Ang tarik. Isa pa niya, random ko yung mga bato kasi nga matutulis sila pag nalalakaran ko. Masakit sa paa pero okay rin naman. Pero tingnan tayo sa tuktok gito. Yan, may flagpole dito. Yan, dapat may flag yan eh. Ewan ko, tinanggal nila siguro. Malamig yung hangin kaya nisipon ako. Tuloy uhog. Ingat lang tayo. Walang railings dito. Dapat may flag dito eh. Dapat lang may flag dyan. Yan yung flagpole na nakikita ko doon sa gilid. Tara, continue tayo ulit. At least hindi na siya sa gilid. Gitna na ako ng konti. Ito guys, bababa na tayo. Diba? Pero bangin pa rin dyan eh, banda dyan eh. Diba? Dito lang tayo sa gilid. May saan ba dapat? Ito paikot. Paikot, may trail doon pero nandito eh. Tingnan natin dito sa kabila. Sana lang hindi matarik.
nakita ko yung blue dito, dito yung guide kung saan yung trail. Ito medyo pababa na tayo. Ewan ko kung saan papunta to. May trail dun pero tignan natin, check natin. Okay, baba lang tayo, at least pababa na. Mas madali pag pababa. Yung pataas medyo hihingal tayo guys. So sa pababa ako, yung residential dito may mga manok may mga goat din. Ito sila. So at least yung mga nagtitrail dito safe naman, kasi nga diba, may mga nakapaligid na residential, may mga construction ng mga iba. So okay mag-trail dito mag-isa para sa akin lang. Sa mga newbie na tulad ko, hindi naman ganun ka, alam mo yun, hindi ganun kahirap. Kaso lang kung hindi ka sanay talaga, katulad ko na first time, hihingalin ka mas lalo sa pataas. At least paikot na. Actually pabalik na ata ako sa sasakyan, pabalik na ako dun sa site na yun. So inikot ko lang talaga siya. So dito na ako, lapit na ako sa baba. Malapit na ako sa mga goat. May mga alaga silang goat dito. Actually mga iba pinapakawalan nga nila nasa daan, diba? Sarap nga ikarga tapos papaitan. So nandito na tayo sa baba. Hindi ko lang alam kung baba to kasi ay mataas pa pala. Para siyang may layer na bundok, tapos may residential area sila dyan. Ito may Double J's hiking trail. So dito may araw na ganun. Dito naman may daan din pababa, pero try natin yung pataas muna. Maaga pa naman launa pa lang dito. Kabaan na tayo pag medyo palubog na yung araw at hindi na natin makita yung daan, kasi ang ilaw ko lang dito is dalawa. Yung light source ko is dalawa, headlamp tsaka yung maliit ko na pinang-duty na ilaw. Ewan ko kung saan tayo dadalhin itong trail na to, pero kaka-excite man. Pataas na naman. Ito, bangin na naman dyan sa gilid ko. Pataas na naman yung trail. Tingnan natin. Actually may daan pa baba, kaso ayoko pang bumalik. Check ko muna kung ano nandun. So may mga tubo sila dito. I believe na ito tubo ng tubig papunta sa kanila, sa mga residential dyan. So ganun kakuan dito, kahirap yung tubig nang gagaling pa dun sa ibang location siguro. So nawawala ako guys. Wala na kasi yung mga mark na blue, wala na akong makita. Actually parang pinapababa ako dun, hindi ko sure kung saan ako papunta dito. May trail mark dun, pinapababa. Actually may trail mark din dito, kaso lang hindi ko sure kung saan ako papapuntahin nito. Pero check natin, explore natin. Kung wala, doon tayo sa iba. Problema lang dito guys, mabato kumpara doon sa tuktok ng bundok. Mabato rin naman doon, kaso lang dito sobrang tayo. May mga goat. Wala na rin blue na sign. Doon sa baba may trail doon pababa ng ganun. Hindi ko rin alam dyan kung meron. Mahirap pababa pagka matarik yung dinaanan mo pataas. Actually gusto kong subukan kasi kaya nga ng mga goat Pero just to be sure guys, kasi wala ditong trail mark. Ibig sabihin nito parang alanganin ako, kasi pag inakyat ko dun sa taas tapos wala, dead end. Pag pababa pahirapan talaga. So balik ako dun. Dito na nga
nga lang nahirapan na ako pababa eh. Medyo matutulis yung mga bato. Hirap. Babalik ako dun. Balik na tayo dun sa isang trail. Kasi dalawa siya eh. Sundan ko na lang yung trail. At least dun alam ko dinadaanan talaga. Kasi dito mahirap. Aray ko. Ito naman yan guys. Tignan nyo naman yan. Diba? Yeah. So nakababa na tayo guys. Ito yung isang daan kanina. Yung isang daanan na maliban doon. Yan, yung daan na yan. So dito ako ngayon. Pababa na to eh. Mas madali para sa akin. Para sa lahat. Walang practice. Kasi doon hindi ko na makita yung trail doon eh. Hindi ko na masundan kung saan yung trail. Wala nang gantong parang daan. So ibig sabihin hindi na dinadaan ng tao yun. Hindi na passable ng tao yun. Pero dito mayroon kasing trail. So try lang nating sundan ito. Wala na rin ako makita doon na blue, yung reflectorized na blue. So tingnan natin dito, check natin at least to pababa. So kung mali man, at least to nakikita ko yung highway dyan na part, makita mo yung highway. So at least meron tayong pwedeng sundan mamaya na guide. Kasi doon wala talaga. Umakyat ako, then wala na akong trail na makita, wala na rin yung reflectorized. Pero may nakita akong mga goat. So kung kaya ng goat, kaya ko rin? No. Sanay yung mga goat dito, no, na umakyat sa mga bundok. Pababa na ito. Ewan ko lang kung idudugtong na ako dito dun sa entrance. Mataas pa rin naman kahit papaano. Pero at least pababa. At meron ako sinusundan na trail. So makikita nyo sa likod ko, ang ganda ng mga rock formation, no? Oo, ganda. Kaso lang masakit na yung tuhod. Yun, wait lang. Naputol, masakit tuhod ko. And next time magdadala ako ng gabot, yung Voltfast, ganun, Advil. Mahirap pag tumatanda guys. Ito may nakita na ako. So ito talaga yung sinusundan ko, itong blue reflector na yan, kasi nawala dun eh. Nawala dun. Akalain mo susundan ko na yung mga goat papunta doon sa taas. Akalain mo susundan ko yung goat na sanay umakyat. Hindi naman ako sanay umakyat eh. Sanay ako matulog. Di ba? So at least meron ako nakita. Dito talaga yung trail. Hindi doon. Kasi yun yung trail ng goat yung papunta sa taas. Ay nako Glenn. So nakikita ko na yung highway. At saka yun yung yung parang dinaanan ko kanina. Hindi ako sure pero may mga construction site dito na ito ata yung tinulayan ko kanina. Yung inukutan ko. Check natin, okay? Andun naman yung pangalawa. Yun yung pangalawang nakita ko. Tapos may pangatlo dyan sa likod ng bundok na yan. Yun yung nagpahinga rin tayo kanina sa may ilalim ng puno dun. So i-check natin. Pababa na tayo eh. Feeling ko pabalik na tayo dun sa entrance, dun sa parking area. Pero matarik ang dadaan. Guys, ang tarik. Okay. Ay buti linagyan na ng mga bato-bato dito. Problema yung tuhod ko. Lumalagitik yung tuhod ko. Kanina pa ako naglalakad eh. Lumalagitik siya. Rayuma. Siguro may rayuma naman talaga ako. Arthritis. So ingat lang ako ulit guys. Matutulis yung mga bato. Ito yung mga ito yung mga lalakaran nyo. Okay. Yung mga poops ng goat. May mga poops ng goat. Yan. Bangin pa rin. Diyan. Bangin pa rin siya. Matarik ngayon kung saan ako dadaan. At masakit na rin yung tuhod ko. Dito lang sa kaliwa medyo lumalagitik pag naglalakad ako, lalo pag umaakyat. Pero kaya pa naman. Kaya ng Voltfast to. Kulang lang sa lubricant tong tuhod ko. Kaya yan.
medyo mataas pa rin pala hindi ko man alam na ganun kasi even though mataas na, pababa naman na itong trail na to, so okay lang sa akin. Mataas, matarik, nakakalula, pero okay lang. Ay, ito naman itong dinadaanan ko. May bangin na dyan, oh. So kapag umulan dito, Diyos ko, hirap nito, madulas. Tinatambayan ng gout to kasi may mga poops ng gout. Yun, pataas. Yan. Problema yung SD card ko. Mabagal. So, puno na kasing internal storage. Tapos mabagal pa yung SD card ko. Namamatay siya pag nagre-record ako. So, gaya nga ng sinabi ko, galing tayo doon. Kung nakikita nyo yung bahay na yon, doon tayo nag-descend kanina galing doon sa bundok na yon. Then umikot lang tayo papunta dito sa kabilang side ng bundok na ito. Tapos may mga ginawa silang mga hagdanan at saka mga railings kasi nga matarik, madulas, masakit sa paa kasi sa mga bato, may mga batong ganyan, no? Matutulis yung mga yan. So, dito yung hagdan ulit, pataas kaso lang wala ng railings. Yan. As in sinemento talaga nila to. Oh, sinemento nila. Ganda pa rin ang view ko. Diyos ko. Guys, kita nyo doon, pupuntahan natin doon sa taas na yun. At pataas yan, hagdan. Yan. Try ko lang mag-record until kaya pa kasi nga bumibigay yung SD card ko. Yan. Kapagod guys. Pataas kasi. Guys, kung makikita nyo, may mga hagdan pa rin silang ginawa dito. Tapos yung view ko, ang tarik, matarik. Nalulula ako sa totoo lang. Dito lang tayo bandang side. Ay, Diyos ko. Okay guys, kung makikita nyo, doon tayo nagpark kanina. Nilakad natin papunta dyan sa entrance ng construction site, pero hindi ako dumaan dyan sa may construction site. Dito ako dumaan, then umikot ako pababa doon, then doon tayo nag-trail. Kung makikita yung meron doon trail marks, yun yung inakyat natin. Pumunta tayo doon, umikot tayo doon. Yan yung unang construction site, pero hindi natin nakuha dyan. Doon tayo pumunta sa may bandang taas doon. Tapos umikot ulit tayo doon. Yun yung second na construction site na nakita natin. Tapos yun yung third, inut yung puno nandun lang sa likod nun, diba? Yun yung sinasabi ko na baka madaanan natin sa kabilang bundok, pero hindi natin madadaanan. Umikot tayo, pumunta tayo doon dyan sa bundok na yan. Nakikita ko pa rito kung saan tayo nagpahinga kanina at nagkumuha ng time lapse. Tapos inikot natin yan sa gilid niyan. Andun yung may mga residential pababa, descending. Pababa tayo pababa. Tapos andito tayo. Nakita na natin. Ito yung na-research natin. Tapos may mga nagpo-post na ito nga yun, stairway, sabi nila dito sa Jebel Jais. Okay? So paikot na tayo. Hindi ko alam. Andyan may nakita na akong highway dyan. Sana nga pababain na tayo para maaga tayo matapos. Inom muna ako guys. Ito yung pababa.
So ito yung huling stairs pababa. Then nandito na tayo sa highway. Yan, sa Jebel J Street. So tatawid tayo guys. Nakita nyo walang tumay tayo sa daan. Actually pababa dapat tayo eh. Dito yung pababa. So pababa na tayo, kaso lang doon tayo pinunta nung yung trail doon sa part na yon. Kita nyo naman guys, ganda ng view, di ba? Papaligiran tayo ng bundok ulit. Mataas-taas pa. Doon tayo nagpark yung sasakyan. So lakarin lang natin pababa, at least pababa na siya patad. Payapa guys, wala gaanong ingay, bilang lang yung mga sasakyan na dumadaan. Tapos ako naglalakad pababa ng bundok. Naglalakad pa rin tayo papunta doon kung saan tayo nagpark kanina. Ang ganda ng paligid. Kung i-explore nyo lang na maigi kung nasaan kayo, kikita nyo yung ganda nito, diba? So meron ditong stop pag umakit ka ng Jebel J's, may stop dito. So CR lang ako, may CR dito eh. Alam ko lapit na kung saan ako nagpark, pero tingnan natin, almost 30 minutes na tayong lalakad. Sana malapit na kasi masakit na yung tuhod ko. So malapit na tayo kung saan tayo nagpark kanina. So makikita nyo yun. Yan, yan tayo yun yung initial entry point natin papunta sa trail. Saan pa tayo nagpark? Yun, doon yung sasakyan, diba? Sabi ko sa inyo malapit lang eh, kaya yan eh. Tiwala lang sa sarili guys, yun lang yun. So ito na, malapit na tayo sa sasakyan. Kung makita nyo, maganda rin naman yung location na sasakyan eh. Saan nyo, diba? Napapaligiran pa rin tayo ng bundok. Kapagod guys, pero worth it. I-try nyo. So guys, ito, andito na tayo sa sasakyan. Worth it yung trail. Yung mga na-mention ko na mga important na points, katulad nung wag kayong pupunta sa walang mark, kasi parang kanina muntik akong nawala. Bala ko pang umakyat doon sa tuktok eh, paano ako bababa na, hirap pagpababa, di ba? Then magbaon kayo ng maraming tubig, fluids, mga makukukot, kasi nga on the way, katulad ko, kain ako ng kain na make sure ako na hindi ako nag-hypoglycemia kasi nga diabetic ako. Ay, kapagod sir. Yan, kain muna tayo konti kasi medyo pagod talaga. Sakit sa tuhod, sakit sa paa. Pero sabi ko nga worth it. Actually, plan kong bumalik dito, kaso lang hiking and camping naman. Gusto kong mag-camp doon sa pinakataas, doon sa may sign ng Jebel J's trail na yon, na hiking spot, na hiking sign. Gusto ko doon sa tuktok doon kasi payapa doon eh, sarap mag-camp doon. Kaso lang kailangan marami kami. Dadala ko ng mga tropa. Worth it guys, sabi ko sa inyo, worth it. Safe naman. Sana nag-enjoy kayo. Tsaka next time, sasubaybayan nyo pa rin ako sa mga places na pupuntahan ko. Okay? Thank you so much and have a good day.